Habang dugo ang nakikipaglaban sa kamatayan si Amara sa isang maruming ward ng ospital, ang asawa niyang si Enzo ay abala sa pag-aalay ng mamahaling singsing sa kabit nito sa Palawan. Isang pirasong papel ang iniwan ng mga Alvarado, hindi para sa pagkilala sa sanggol, kundi isang kasunduan sa diborsyo. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinuring nilang basahan ay ang nawawalang hiyas ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Magsisimula na ang paniningil. Pirirmahan mo ang divorce paper na ito, Amara. Ayaw naming magkaroon ng apo na ang dugo ay nanggaling sa isang pulube. Ang boses ni Doña Consuelo ay malamig pa sa simoy ng aircon sa loob ng pampublikong ward ng ospital. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata habang inilalapag ang ilang pirasong papel sa ibabaw ng malatlat na kuumot ni Amara. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Amara ay tila pinipitpit sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Ang bawat singhap niya ay hiram na lamang sa hangin habang ang matinding kirot ng paghilab ng kanyang tiyan ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Pawis na pawis siya. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa gilid ng bakal na kama, naghahanap ng kahit anong kapitan sa gitna ng unos ng panganganak. Mama, huwag po ngayon. Ang tanging naisambit ni Amara sa pagitan ng kanyang mga ungol. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Nasaan po si Enzo? Kailangan ko po siya. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi siya sumagot. Sa halip ay kinuha niya ang cellphone nito mula sa bedside table at itinapat ang screen sa harap ng namumutlang mukha ni Amara. Sa screen, nakita niya ang isang litrato na kakarating pa lamang sa social media feed. Naroon si Enzo, ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alaya niya ng 3 taon ng pagsisilbi at pagtitiis. Nakangiti ito ng malawak, nakayakap sa isang magandang babae na si Isabel, habang sa background ay ang asul na dagat ng Palawan at ang papalubog na araw. Ang caption ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Amara. My true peace. At last, naramdaman ni Amara ang paghinto ng tibok ng kanyang puso bago ito muling bumitaw ng isang malakas at masakit na pintig. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginghinig sa sakit ng panganganak ay biglang naging paralisado. Ang bolpen na inabot ni Doña Consuelo ay parang isang mabigat na piraso ng bakal. Pinili niya ang kaligayahan niya, Amara, at hindi ikaw iyon. Isang pirma lang, at bibigyan kita ng panggastos sa panganganak mo. Isipin mo ang batang yan. Gusto mo bang lumabas siya sa mundong ito na walang kahit 5? Ang mitya ng kanyang pag-asa ay tila unti-unting namamatay sa bawat salitang binibitawan ng binan. Habang ang kanyang asawa ay lumalangoy sa karangyaan at init ng yakap ng iba, siya ay nandito, nakahiga sa isang kama na amoy gamot at kalawang, itinatakwil na parang isang maruming basahan matapos pakinabangan. Ang bawat sakripisyo niya, ang paggising na madaling araw para pagsilbihan ang pamilya Alvarado, ang pagtitiis sa mga panlalait sa kanyang pagkatao, ang paglimot sa sarili niyang mga pangarap, lahat ng iyon ay naglaho na parang uso. Sa gitna ng malabong paningin, dahil sa luhang hindi na mapigilan, kinuha ni Amara ang bulpen. Ang kanyang lagda ay hindi lamang isang pagpayag sa diborsyo, ito ang huling bakas ng kanyang pagkawasak. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan sa papel ay katumbas ng bawat piraso ng kanyang pusong nadudurog. Matapos ang huling titik, ang bolpen ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri at gumulong patungo sa madilim na sulok sa ilalim ng kama. Kasabay ng kanyang pangbitaw sa panulat ay ang muling paghila ng isang dambuhalang sakit mula sa kanyang sinapupunan. Isang sigaw na punong-puno ng pait ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na hindi lamang galing sa pisikal na hapdi, kundi mula sa isang kaluluwang pilit na pinapatay. Nurse! Ang pasyente! Ang tanging narinig niyang sigaw sa paligid bago magdilim ang lahat. Sa huling sandali ng kanyang malay,
Isang katanungan ang naiiwan na parang isang sugat na ayaw maghilom. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang pusong? Tapat ang kasalan ng magmahal sa maling tao. At sa oras na muling bumukas ang kanyang mga mata, makikilala pa ba niya ang sarili niyang refleksyon sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan? Kumusta ang anak ko? Lalaki ba o babae? At ang babaeng yun, napirmahan na ba niya ang mga papeles? Ang boses ni Enzo ay puno ng kawalan ng pakialam habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng ospital. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt na amoy dagat at mamahaling pabango, isang masakit na kabaligtaran sa amoy ng alkohol at pagkabulok sa loob ng pampublikong pasilidad. Sa tabi niya, si Donna Consuelo ay nakangiti ng may pagmamalaki, tila isang reyna na katatapos lang manalo sa isang malaking laban. Huwag kang mag-alala, anak. Nakuha ko na ang lagda niya. Malaya ka na sa pabigat na iyon. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang braso ng anak. Ang mahalaga ay maayos na ang lahat para sa inyo ni Isabel. Hindi nararapat ang isang Alvarado sa lugar na ganito. Ngunit nang marating nila ang Ward number 4, ang ngiti sa mga labi ni Enzo ay unti-unting naglaho. Ang kama kung saan niya huling nakita si Amara na namimilipit sa sakit ay malinis na. Wala na ang gusot na kumot. Wala na ang mga gamit na luma at wala na ang bakas ng presensya ng kanyang asawa. Ang tanging naroon ay ang malamig na sikat ng araw na tumatama sa metal na frame ng kama. Mabilis na lumapit si Enzo sa nurse station. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka at umuusbong na inis. Nasaan ang pasyenteng narito? Si Amara Villacourt? At ang sanggol? Ang nurse na nakatalaga sa shift na iyon ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang malalim na pagkamuhi na hindi niya itinago. Wala na po sila rito, Mr. Alvarado. Kanina pa po silang kinuha. Anong kinuha? Sino ang kumuha sa kanila? Wala siyang pamilya, wala siyang matatakbuhan. Singhal ni Donna Consuelo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gulat. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ang dumating. May kasama silang mga dalubhasang doktor mula sa isang pribadong ospital. Paliwanag ng nurse. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang sampal. Sabi ng doktor, hindi raw ligtas ang pasyente rito dahil sa kapabayaan. At ang sabi pa ng isang matandang lalaki na kasama nila, wala raw karapatan ang mga Alvarado na muling makita ang mag-ina niya. Naniga si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng kaisipan tungkol kay Isabel ay biglang binalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sino ang matandang lalaking iyon? At paanong nagkaroon si Amara ng mga koneksyong kayang magbayad ng mga pribadong ambulansya at mga espesyalista? Sa mga sandaling iyon, ilang kilometro ang layo, sa loob ng isang marangyang silid sa pinakamahal na ospital sa bansa, nakatayo si Don Fernando Villacourt sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang maliit na kamay ni Amara na puno ng mga pasa mula sa suwero. Sa tabi ni Amara ay ang isang maliit na crib kung saan payapang natutulog ang sanggol na si Mira. Patawarin mo ako, anak. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Masyadong matagal bago kita nahanap. Ngunit sumusumpa ako sa bawat luhang ibinuhos mo sa mga Alvarado. Isang imperyo ang ibabagsak ko para sa iyo. Bumalik ang eksena sa pampublikong ospital. Palabas na sana si Enzo nang mahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa gilid ng basurahan malapit sa pintuan ng ward. Huminto ang kanyang mundo. Doon, nakalubog sa gitna ng mga maruming bulak at gos, ay ang isang pares ng kupas at sirang tsinelas. Iyon ang tsinelas na laging suot ni Amara sa bahay nila. Ang tsinelas na madalas niyang kutain dahil sa sobrang kalumaan. Dahan-dahang yumuko si Enzo at kinuha ang isa sa mga tsinelas. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa lahat ng gintong pag-aari ng kanyang pamilya. Naalala niya kung paano naglalakad si Amara
Nang dahan-dahan patungo sa kusina para ipagluto siya ng paborito niyang almusal kahit papagod na pagod ito sa gawaing bahay. Naalala niya ang mga gabing hinahayaan niyang matulog ito sa sofa dahil ayaw niyang maistorbo ang kanyang pahinga. Ang tsinelas na ito ay ang huling alaala ng babaeng itinakwil niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa pansamantalang saya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya, isang katahimikan na unti-unting nilalamon ng isang namumuong pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa mga paumanhin. Ang Amara na kilala niya ay patay na, at ang babaeng muling magigising ay hindi na ang biktima na maaari niyang muling saktan. Bit-bit ang tsinelas, lumabas si Enzo sa ospital na ang tingin ay nakatuon sa malayo. Hindi niya alam, sa mga oras na iyon, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang yaman at ang kanyang pangalan ay nagsisimula na ring mawasak sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilyang Villacourt. 3 taon. 1,945 araw ng paghubog sa apoy, ng galit at pag-asa sa loob ng isang malawak na opisina sa pinakamataas na palapag ng Villacourt Tower. Nakatayo si Amara sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Ang tanawin ng buong Makati ay nasa kanyang paanan. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nagkikislapan sa dilim. Ngunit ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo at luha, ay kasing lamig na ngayon ng asero. Ang suot niyang puting business suit ay tila isang balute, sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng nakaraan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may dalang awtoridad. Wala na ang babaeng yumuyukod sa bawat bulyaw ni Doña Consuelo. Ang Amara na nasa harap ng salamin ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kahariang nararapat sa kanya. Mami, bakit po kayo nakatingin sa labas? Are the stars talking to you po ba? Ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Amara ay biglang natunaw nang marinig ang isang maliit at malambing na boses. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae na may kulot na buhok at mga matang kasing itim ng gabi, mga matang madalas magpaalala sa kanya ng isang nakaraang nais na niyang ibaon. Si Mira. Ang tanging magandang bagay na natira mula sa kanyang pagkawasak. Dahan-dahang lumuhod si Amara para pantayan ang taas ng kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bata, isang haplos na puno ng pangakong hinding-hindi na ito makakaranas ng gutom o pang-aapi. Hindi, anak. Sinasabi lang nila sa akin na oras na para matulog ang munting prinsesa ko. But I want to be a queen like you, Mommy. Sabi ni Lolo, you are the strongest woman in the world. Wika ni Mira habang yumayakap sa leeg ng kanyang ina. Isang matamis, ngunit may pait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Ang pagiging matatag, anak, ay may kalakip na presyo at ayaw kong ikaw ang magbayad noon. Nabalik lamang ang atensyon ni Amara sa paligid nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Leandro, ang kanyang kuya, na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang kapatid na tila binabasa ang nilalaman ng isip nito. The board meeting is over, Amara. Everything is set. Simula ni Leandro habang inilalapag ang folder sa mesa. Ang Alvarado National Bank ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang kanilang mga shares ay bumubulusok at ang mga investors ay isa-isang tumatalikod. Isang pirma mo na lang at magiging pag-aari na natin ang tanging institusyong nagbibigay ng dangal sa pangalan nila. Lumapit si Amara sa mesa. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang mga numero na sumisimbolo sa dahan-dahang kamatayan ng kabuhayan ng mga taong nagtapon sa kanya sa kalsada habang siya ay duguan. Naalala niya ang lamig ng sahig ng ospital, ang gutom at ang pangungutya sa kanyang pagkatao. Enzo is desperate, Amara. Pagpapatuloy ni Leandro, ang kanyang boses ay may halong babala. He's been looking for investors everywhere. Hindi niya alam na bawat pintong kinakatok niya ay kontrolado na natin. He has no idea that the woman he left in that ward
is the one holding the rope around his neck. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang mamahaling pluma mula sa ibabaw ng mesa. Sandali niya itong pinagmasdan. Wari may mga alaalang muling sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang panulat na minsang humudyat sa pagtatapos ng isang mahalagang yugto ng kanyang buhay, ilang taon na ang nakalipas. Ngunit iba na ang kahulugan ng sandaling ito. Kung noon ay simbolo iyon ng isang masakit na pamamaalam, ngayon naman ay nagsisilbi itong paalala ng bagong kabanatang kanyang sisimulan. Mariin niya itong hinawakan, handang isulat ang mga susunod na hakbang sa landas na matagal na niyang pinaghandaan. Hindi ko lang gustong makuha ang bangko nila, kuya. Bulong ni Amara, ang boses ay matatag at walang panginginig. Gusto kong makita ang sandali na ma-realize nila na ang perang ipinaddamot nila sa gatas ng anak ko ay ang perang gagamitin ko para bilhin ang kanilang pagkatao. Mabilis at walang pag-aalinlangang nilagdaan ni Amara ang kasunduan. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilya Alvarado. Execute the takeover tomorrow morning. Utos ni Amara habang isinasara ang folder. Gusto kong ako mismo ang humarap sa kanila sa boardroom. Gusto kong makita ang mukha ni Donna Consuelo kapag nalaman niya ang pulubi na itinaboy niya ang magdedesisyon kung may matitira pa bang bubong sa itaas ng kanilang mga ulo. Lumingon si Amara sa bintana habang ang isang malakas na kidlat ay gumuhit sa kalangitan. Pansamantalang, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha na puno ng determinasyon. Ang laro ay magsisimula na at sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng lahat ng alas. Ayusin mo ang iyong tindig, Enzo. Hindi tayo narito para magmukhang kaawa-awa. Kailangan nating makuha ang pirma ng mga Villacourt kung ayaw mo matulog sa kalsada bukas. Ang boses ni Isabel ay puno ng pagkairita habang hinihila ang manggas ng suit ni Enzo. Sa loob ng dambuhalang ballroom ng Grand Hyatt, ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Ang magarbong kasuotan ni Isabel ay hindi na maitago ang katotohanang ang mga alahas na suot niya ay mga replika na lamang. Ang mga tunay ay naisangla na para bayaran ang mga utang ng kumpanya. Si Enzo ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay pagod at may malalim na itim na bilog sa palikid. Ang 3 taon ay tila naging 10 taon para sa kanya. Ang bawat gabi ay puno ng bangungot ng isang duguang babae sa isang ospital at ang bawat araw ay isang pakikibaka para isalba ang pangalan ng mga Alvarado mula sa tuluyang paglubog. Hindi ko alam kung bakit tayo narito, Isabel. Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay walang sigla. Ang pamilya Villacourt ay kilalang mapili sa mga business partners. Sa tingin mo ba ay papansinin nila tayo? Gagamitin mo ang bawat hibla ng iyong karisma, Enzo. At kung hindi sapat yon, ako ang gagawa ng paraan. Sagot ni Isabel habang tinitingnan ang sarili sa isang maliit na salamin. Biglang tumahimik ang buong silid ng dahan-dahang bumukas ang malalaking pintong gawa sa mahogany. Ang Master of Ceremonies ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ladies and gentlemen, it is a great honor to introduce the woman who holds the future of our economy. The pride of the Villacorte Group, their newly appointed Chief Executive Officer, Miss Amara Villacorte. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng isang mahabang pulang gown ang dahan-dahang pumasok. Ang tela ng kanyang damit ay tila dumadaloy na apoy sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang isang makinang na kwintas na brilyante na mas maliwanag pa sa mga ilaw ng paligid. Ngunit higit sa kanyang kasuotan, ang kanyang presensya ang nagpatahimik sa lahat. May dalang kakaibang lamig at kapangyarihan ang bawat galaw niya. Sa likod niya ay naglalakad ang 2 matatandang lalaki na kilala bilang mga haligi ng industriya. Ngunit silang 2 ay tila mga anino lamang ng babaeng nasa gitna. Sa sulok ng ballroom,
Ang basong hawak ni Enzo ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay hindi narinig ng sinuman dahil sa palakpakan ng mga tao. Ngunit para kay Enzo, iyon na ang huling tunog ng kanyang katinuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging lason. Ang babaeng nasa entablado, ang babaeng tinatawag nilang makapangyarihang CEO, ay may mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Iyon ang mukhang iniwan niya sa gitna ng paghihirap. Iyon ang mukhang napanaginipan niya sa loob ng 1,000 gabi ng pagsisisi. Amara, ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng impyerno. Hindi narinig ni Amara ang kanyang tawag, ngunit dahan-dahang lumingon ang babae sa direksyon kung saan nakatayo ang mga Alvarado. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Sa mga mata ni Amara, walang galit, walang sakit, at walang pangkilala. Ang naroon lamang ay ang isang malawak na karagatan ng kawalan ng pakialam. Isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Ngumiti ng bahagya si Amara, isang niting kasing talas ng labaha, bago muling ibinaling ang kanyang pansin sa mga taong nagnanais na makakuha ng kanyang pabor. Enzo, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka namumutla? Tanong ni Isabel habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Ngunit nang sundan niya ang tingin ni Enzo, ang kanyang sariling mukha ay nawalan din ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi maaari. Patay na siya. Sabi ng mama mo, namatay siya sa hirap. Hindi sumagot si Enzo. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakako sa babaeng nasa entablado. Sa bawat tawa ni Amara, sa bawat pakikipagkamay nito sa mga bilyonaryo, nararamdaman ni Enzo ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang babaeng itinuring nilang basahan ay nakatayo na ngayon sa tuktok ng isang bundok na hinding-hindi na nila maaabot. Dahan-dahang naglakad si Amara pababa ng entablado, direkta sa kinaroroonan nina Enzo at Isabel. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ng pamilya Alvarado. Nang makarating siya sa harap nila, huminto siya. Ang amoy ng kanyang pabango, isang halo ng rosas at mamahaling kahoy, ay bumalot sa kanila, isang paalala ng layo ng kanilang katayuan. Good evening, bati ni Amara. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng pelus. I believe you are the representatives of Alvarado National Bank? My secretary told me you were very persistent in seeking an audience with me. Amara, ikaw ba talaga yan? Nauutan na tanong ni Enzo. Ang kanyang kamay ay pilit na gustong humawak sa braso ng babae, ngunit pinigil niya ang sarili. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. I'm sorry, Mr. Alvarado, but in this room, only my friends call me by my name. To you, I am the woman who owns your debts. Now, shall we discuss how exactly you plan to pay me back? Or should I just start the foreclosure of your house tonight? Ang katahiminik sa pagitan nila ay tila isang nagnanaknak na sugat na biglang binuksan. Sa mga mata ni Enzo, nakita niya ang kanyang sariling katapusan. Sa loob ng marangyang powder room ng hotel, ang bawat tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gintong gripo ay tila isang babala. Nakatayo si Amara sa harap ng malaking salamin, maingat na inaayos ang kanyang pulang lipstick. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Isabel. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot. Napilit niyang ikinukubli sa likod ng makapal na make-up. Hindi kasi Amara. Imposible ito! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginghinig. Ang Amara na kilala ko ay isang hamak na pulube.
Isang babaeng walang kwenta na itinapon sa basurahan. Siguradong nagpapanggap ka lang, gumagamit ka ng ibang pangalan para makuha ang atensyon ni Enzo. Dahan-dahang lumingon si Amara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay huminto sa kwintas na suot ng babae. Ang mga hiyas na suot mo, Isabel, ay kasing peke ng pag-ibig ni Enzo sa iyo. Malamig na wika ni Amara. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit bawat salita ay may dalang bigat na tila isang hatol. At ang pagsigaw mo sa harap ko ay nagpapatunay lamang kung gaano ka kadesperada. Natatakot ka, hindi ba? Natatakot ka na ang palasyong binuo mo sa ibabaw ng luha ko ay unti ng gumuho. Wala kang alam! Mahal ako ni Enzo! Muling sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Lalabas na sana si Amara nang biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nakasuot ng kanyang pinakamagarbong terno. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng mga alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri at mapagmataas. Hindi pa niya nakikita ang mukha ni Amara nang malapitan, tanging ang likuran lamang nito. Isabel, bakit ka sumisigaw? Nakakahiya sa mga bisita. Wika ni Donna Consuelo. Pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon ni Amara, ang kanyang mukha ay biglang nagbago at naging puno ng nagniningning na paghanga. Kayo po ba ang CEO ng Villacorte Group? Pasensya na po sa inasal ng aking manugang. Masyado lang po siyang nasasabik na makilala ang isang katulad ninyo. Ako po si Donna Consuelo Alvarado, ang may-ari ng... Dahan-dahang humarap si Amara sa matandang babae. Ang mga salita sa labi ni Doña Consuelo ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang panga ay tila nanigas, at ang pamaypay na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Amara? Pabulong na wika ni Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Magandang gabi, Mama! Bati ni Amara. Ang pagtawag niya ng Mama ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ng matanda. Kamusta na po ang pakiramdam ng isang makapangyarihang Alvarado ngayong ang lupang kinatatayuan ninyo ay pag-aari ko na? Mabilis na nakabawi si Donna Consuelo. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng kanyang likas na kayabangan. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ng masama si Amara. Hindi ko alam kung paanong milagro ang nangyari at nakarating ka sa posisyong yan. Ngunit huwag mong kakalimutan na utang, laloob mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Utang na loob? Pag-uulit ni Amara, ang kanyang boses ay pumailan lang sa loob ng powder room kasing talas ng isang patalim. Binayaran ko na ang utang na loob na yan noong gabing iniwan niyo akong duguan sa ospital. Binayaran ko yan sa bawat patak ng luha ko habang pinipirmahan ang divorce papers para lang magkaroon ng gatas ang anak ko. Ngunit kayo ang may utang sa akin na yon. Lumapit si Amara ng mas malapit kay Doña Consuelo, sapat na para maramdaman ng matanda ang lamig ng presensya ng kanyang dating menamali na menugang. Alam mo ba, Doña Consuelo, na ang bangko ninyo ay opisyal nang nagsara ngayong 5:00 ng hapon? Bulong ni Amara. At ang bahay na tinitirhan ninyo? Bukas ng umaga, darating ang mga tauhan ko para ilabas ang lahat ng inyong gamit. Gusto ko sanang maranasan ninyo ang lamig ng semento, gaya ng ipinararanas ninyo sa akin noon. Napahawak si Donna Consuelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot habang nakatingin sa babaeng dati ay itinuturing niyang walang halaga. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kami ang mga Alvarado.
Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Maling-mali ka, Donna Consuelo. Wika ni Amara bago tuluyang lumakad palabas ng pinto. Dahil sa gabing ito, ang pangalang Alvarado ay magiging isang paalala na lamang ng isang pamilyang nabulag ng kasakiman. At ang pangalang Villacourt ang magiging anino na susunod sa inyo hanggang sa huling hininga ninyo. Naiwan si Donna Consuelo at Isabel sa loob ng powder room. Ang kanilang mga mundo ay tuluyan ng gumuho. Sa labas, naririnig nila ang palakpakan ng mga tao para kay Amara, isang tunog na tila isang kampana ng kanilang sariling kamatayan. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, tila nakikidalamhati sa pagbagsak ng isang imperyo. Ang malalaking patak ng tubig ay humahampas sa mga bintana ng Alvarado Mansion. Ngunit sa loob nito, ang tunay na unos ay kasalukuyang nananalasa. Sa gitna ng malawak na sala na pinalamutian ng mga antigong kagamitan at mga pinturang nagkakahalaga ng milyon-milyon, nakatayo si Enzo. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa mga lalaking nakauniporme na walang awang nagbabalot ng kanilang mga ari-arian. Ang bawat gamit na dinadampot ng mga ito ay may kasamang malakas na tunog ng pagtanggal sa mga dingding at sahig, tila pinupunit ang mismong kaluluwa ng bahay. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silya sa gilid. Ang kanyang katawan ay nanginghinig hindi sa lamig, kundi sa matinding takot at galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na rebulto na pilit niyang pinoprotektahan mula sa mga tauhan ng bangko. Mga hayop kayo! Hindi ninyo pwedeng kunin yan! Pamana, yan ang aking lolo! Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay pumiyok at naging isang hagulgol. Ngunit ang mga lalaki ay nagpatuloy lamang sa kanilang trabaho. Walang pakialam sa mga luha ng isang taong sanay na sanay magpaluha ng iba. Biglang bumukas ang malaking pintuan sa harapan. Pumasok si Amara, ang kanyang itim na coat ay basang-basa ng ulan. Sa likod niya ay nakatayo si Leandro at ang ilan sa mga tauhan ng Villacourt Group. Ang kanyang presensya sa loob ng mansyon na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pagiging isang alipin ay nagbago na. Ngayon, siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng lugar na ito. Ang paningin ni Enzo ay agad na natuon kay Amara. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad palapit sa babae. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Amara, pakiusap! Nagsusumamo ang boses ni Enzo. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting bumigay at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng babaeng dating nagluhod sa kanya para lamang humingi ng tulong. Kunin mo na ang kumpanya. Kunin mo na ang lahat ng pera ko. Ngunit pakiusap, huwag mo lang paalisin ang mama ko dito sa bahay namin. Matanda na siya. Hindi niya kakayanin ang buhay sa labas. Tiningnan ni Amara ang lalaking nasa harap niya. Ito ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ito ang lalaking sumira sa kanyang puso at iniwan siyang mag-isang lumalaban sa kamatayan habang nasa sinapupunan pa ang kanilang anak. Huwag paalisin? Malamig na tanong ni Amara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 3 taon na ang nakalilipas, Enzo. Sa loob ng isang madumi at malamig na ospital, nakiusap ako sa inyo. Nagmakaawa ako na huwag ninyo akong itaboy dahil buntis ako. Dahil kailangan ko kayo. Ano ang ginawa ninyo? Inabutan ninyo ako ng divorce paper habang ikaw ay nakikipaghalikan sa ibang babae sa Palawan. Ang mga salita ni Amara ay tila mga karayom na isa-isang tinutusok sa puso ni Enzo. Wala siyang masagot. Ang bawat salita ay totoo at puno ng sakit. Sumulong si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Walang hiya ka. Niloko mo kami. Nagpanggap kang isang mahirap na babae para lang sirain ang pamilya namin. Umarap si Amara sa matanda. Ang kanyang paningin ay matalim. Hindi ako nagpanggap, Doña Consuelo.
Nabuhay ako bilang isang asawa at manugang ninyo. Sinilbihan ko kayo ng walang hinihining kapalit. Kayo ang nagtulak sa akin na maging ganito. Kayo ang lumika sa halimaw na sumisira sa inyo ngayon. Kinuha ni Amara ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang coat. Binuklat niya ito at inihagi sa harap ni na Enzo at Donna Consuelo. Ito ay ang resibo ng ospital noong araw na siya ay manganak. Ang resibo na nagpapakita na walang anumang tulong na nagmula sa pamilya Alvarado at ang tanging nagbayad ng kanyang pananatili sa ospital ay ang isang matandang tagapaglinis. Iyan ang presyo ng buhay ko at ng anak ko sa inyo noon, wika ni Amara. Ang boses ay naglalaman ng 3 taong hinanakip. Ngayon, tingnan ninyo ang paligid ninyo. Iyan ang presyo ng inyong kayabangan. Isang matinding kidlat ang muling nagliwanag sa labas. Sinunda ng isang nakakabinging kulog. Sa loob ng mansyon, ang pamilya Alvarado ay naiwan sa dilim at lamig. Tuluyan ang inabandona ni Isabel si Enzo nang malaman nitong wala na itong yaman. Bigyan ninyo sila ng 5 minuto para lumabas. Utos ni Amara sa kanyang mga tauhan bago siya tumalikod at naglakad palabas sa ulan. Sa labas, habang papasok si Amara sa kanyang sasakyan, hindi niya maiwasang lumingon muli sa malaking mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit hindi nito kayang punan ang butas sa kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na kalungkutan para sa pamilyang sinira nila ang kanilang mga sarili dahil sa kasakiman. Sa isang tago at eksklusibong kapihan sa Makati, ang halimuyak na mga nilutong barako beans at ang mainit na singaw ng tsaa ay tila hindi sapat upang tunawin ang makapal na yelo sa pagitan ng 2 babae. Nakatitig si Isabel sa kanyang tasa. Ang kanyang mga daliri na dati ay pulo ng mga mamahaling singsing ay ngayon ay walang palamuti. At ang panghinginig ng kanyang mga kamay ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesang gawa sa makinis na kahoy. Sa tapat niya, kalmadong nakaupo si Amara. Humihigop ng tsaa na tila ba ang kaharap niya ay isang hamak na insekto na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng galit. Bakit mo ako pinatawag dito, Amara? Kung gusto mo akong insultuhin dahil iniwan ko si Enzo matapos mong kunin ang lahat ng yaman niya, nag-aaksaya ka lang ng oras. Matapang na simula ni Isabel, bagaman ang kanyang boses ay may halong pang-inginig. Kinuha mo mon ang lahat sa kanya. Hindi mo mababago ang katotohanan na noong mga panahong kailangan mo siya. Sa tabi ko siya natulog. Ako ang pinili niya. At ang anak na nasa sinapupunan ko noon, na ngayon ay isang malusog na batang lalaki. Iyon ang pruweba ng pagmamahal niya na kailanman ay hindi mo nakuha. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Amara. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Ang paglapat ng porselana sa platito ay tila isang tuldok na nagtapos sa kahangalan ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang pag-ibig na binili ng kasinungalingan ay hindi pag-ibig, Isabel. Isa lamang itong transaksyon. Malamig na tugon ni Amara. Kinuha niya ang isang manipis na brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilusot ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Isabel. Bago mo ipagmalaki ang pamilyang itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha, siguruhin mo munang matibay ang pundasyon nito. Kumunot ang no ni Isabel. Nag-aalangang kinuha niya ang sobre at inilabas ang laman nito. Sa unang pahina pa lamang, ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang nakakikilabot na pamumutla. Ang mga salita sa papel ay tila mga buhay na ahas na tumuklaw sa kanyang mga mata. Ito ay isang kumpletong background check at medical record. Isang anak sa labas ng isang kilalang politiko na nagtapon sa iyo nang malamang buntis ka. Patuloy ni Amara, ang boses ay kalmado, ngunit nagbabaon ng libu-libong patalim. Kailangan mo ng isang lalaking may pangalan at yaman na aako sa batang yan. At saktong nakita mo si Enzo, isang lalaking madaling mabulag ng pansamantalang pagnanasa.
Ginamit mo ang bata para madaliin ang pagpapalaya sa akin. Akin ang anak ko! Walang kinalaman dito si Enzo! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nagbabanta na sanang umalingaw-ngaw sa buong kapihan. Ngunit pinigil niya ang sarili dahil sa mga nakatinging gwardiya ni Amara. Tama ka. Walang kinalaman si Enzo sa batang yan. Seryosong sagot ni Amara habang tumatayo. Ngunit ginamit mo ang bata para ipaggait kay Enzo ang kanyang tunay na dugo at laman. At yan ang kasalanang hinding-hindi ko palalampasin. Maaari ka na umalis, Isabel. Wala na akong pakialam sa iyo. Ang impormasong yan ay sapat na para sa huling hakbang ng aking paniningil. Inalikuran ni Amara ang nanginginig na si Isabel at naglakad palabas. Iniiwan ang babae sa gitna ng kanyang gumuguhong ilusyon. Samantala, sa isang masikip at madilim na inuupahang kwarto sa gilid ng Maynila, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nakakasakal. Nakaupo si Enzo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader habang pinagmamasda niya si Doña Consuelo na umuubo sa ibabaw ng isang manipis na papag. Ito na ang kanilang buhay. Wala nang magagara at masasarap na pagkain. Wala nang mga katulong. Isang katok mula sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Nang buksan niya ito, isang mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang pamilyar na brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Nang may mabigat na pakiramdam, isinara ni Enzo ang pinto at dahan-dahang pinunit ang dulo ng sobre. Inilabas niya ang mga dokumento. Isang papel mula sa isang kilalang laboratorio. Sa itaas ay nakasulat ang pangalan niya at ang pangalan ng anak ni Isabel na itinuring niyang sariling anak at tagapagmana. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa pinakailalim ng pahina. Sa bahaging nakabold ang mga letra. Probability of paternity, 0%. Ang paghinga ni Enzo ay biglang napatid. Ang piraso ng papel ay unti-unting nanginig kasabay ng kanyang mga kamay. Binasa niya itong muli at muli, umaasang magbabago ang mga numero. Ngunit ang katotohanan ay nakatitig sa kanya ng walang awa. Hindi sa kanya ang bata. Ang dahilan kung bakit niya ipinagpalit si Amara, ang dahilan kung bakit niya isinuko ang tunay niyang pamilya, ang dahilan kung bakit niya sinikmura ang maging isang demonyo sa paningin ng babaeng walang ginawa, kundi mahalin siya, ay isa lamang malaking kasinungalingan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Enzo. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa maruming sahig. Mahigpit niyang nilukot ang papel at itinapat sa kanyang dibdib habang ang mga luha ng matinding pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ay naguunahang bumagsak. Itinapon niya ang kanyang tunay na asawa at anak para sa isang walang kwentang balat kayo. At ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, wala siyang ibang masisisi, kundi ang kanyang sariling pagkabulag. Ang araw ay sumisikat sa kalahang Maynila, ngunit para sa pamilya Alvarado, ang liwanag nito ay tila isang malupit na paalala ng kanilang bumagsak na imperyo. Sa labas ng isang maliit at nangangamoy na eskinita, kung saan ang mga kanal ay puno ng itim na tubig at ang mga asong gala ay nag-aagawan sa mga tira-tirang pagkain, nakaupo si Enzo sa isang bangketa. Ang kanyang maruming kamay ay nakabaon sa kanyang magulong buhok. Wala na ang mamahaling pabango at ang makinis na mukha ng isang CEO. Ang lalaking naroon na yon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa loob ng masikip na inuupahang kwarto, ang boses ni Donna Consuelo ay patuloy na nagrereklamo. Tila isang sirang plaka na nagpupumilit patugtugin ang isang awit na wala nang nakikinig. Enzo, hindi ko na kaya sa lugar na ito. Ang higaan ay puno ng surot at ang amoy ng labas ay pumapasok dito. Tumawag ka sa mga kaibigan natin sa Forbes Park. Sigurado akong may tutulong sa atin. Sigaw ng matanda habang pilit na pinapagpag ang kanyang maruming duster. Dahan-dahang pumasok si Enzo. Ang kanyang mga mata ay blanko, puno ng isang matinding pagkapagod na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang ina.
Ang babaeng nagturo sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nasusukat lamang sa dami ng pera sa bangko. Wala na tayong kaibigan, Mama. Malamig na sagot ni Enzo. Ang boses niya ay basag at mahina. Kinuha na ni Amara ang lahat. Ang mga taong tinatawag ninyong kaibigan ay mga taong sumasambalang sa pera natin. At ngayon, wala na tayong pera. Ito ay kasalanan ng babaeng yon. Galit na tili ni Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay namumula. Isang bruha na galing sa estero na nagpanggap na anghel. Dapat ay pinatay ko na siya noong nasa ospital pa lang siya. Hindi na napigilan ni Enzo. Ang galit, pagsisisi at ang katotohanan ng papel na natanggap niya kahapon ay sumabog na parang bulkan. Tama na, Mama! Sigaw ni Enzo, isang sigaw na nagpatahimik sa buong kwarto. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa luha. Hindi niya tayo sinira. Tayo ang sumira sa sarili natin. Itinaboy natin ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin ng totoo para sa isang Isabel na niloko lang ako at ginawang ama ng batang hindi ko naman kadugo. Ang mukha ni Donna Consuelo ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo? Ang bata, ang apo ko. Nauutal na tanong ng matanda, binitiwan siya ni Enzo at napahilot sa kanyang sentido. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawa ng taong tuluyan nang nabaliw sa sakit. Walang apo, Mama. Wala tayong apo kay Isabel. Ang tunay kong anak, ang nag-iisang dugong Alvarado, ay itinaboy ninyo at kinain ng kahirapan dahil sa kasakiman natin. At ngayon, nasa pangangalaga na siya ng pamilyang may kapangyarihang burahin tayo sa mundo. Bumagsak si Donna Consuelo sa saig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang unti-unting napagtatanto ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog. Habang nagaganap ang komprontasyong ito, sa isang malinis at tahimik na sementeryo na may tanawin ng asul na karagatan, dahan-dahang inilapag ni Amara ang isang bungkos ng puting rosas sa ibabaw ng isang simpleng lapida. Ang lapida ay walang marangyang disenyo, tanging ang pangalan ng babaeng kumupkop sa kanya at ang mga salitang, "Isang nagmamahal na ina," ang nakaukit dito. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang maliit na si Mira, hawak ang isang makulay na lobo. "Mami? Bakit tayo andito? Sino po siya?" Inosenteng tanong ni Mira habang tinitingnan ang puting bato. Lumuhod si Amara. Hinaplos ang malamig na marmol na tila babuhay pa ang taong nakahimlay doon. "Siya ang Lola Rosa mo, anak. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng kanin nang wala akong makain. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging konektado ng dugo, kundi ng kabutihan." Isang alaala ang muling nagbalik sa isip ni Amara. Naalala niya kung paano siya umiiyak sa ilalim ng ulan noong itinaboy siya ng mga Alvarado at kung paano siya natagpuan ni Aling Rosa, isang matandang tagalinis ng kalsada, at binigyan siya ng silungan kahit ito mismo ay walang sapat na pagkain. Ito ang mga alaalang hindi mabura ng lahat ng yaman ng mga Villacourt. Tumayo si Amara at tiningnan ang kalawakan ng dagat. Nakatayo siya ngayon sa tuktok ng kanyang tagumpay. Nabawi niya ang kanyang dignidad. Napabagsak niya ang mga nanakit sa kanya. Ngunit bakit tila may kulang pa rin? Bakit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nananatiling isang malamig at madilim na kuweba? Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Mira na humawak sa kanyang daliri. "Mommy, you look sad. Gusto mo ba ng hug?" Tumingin si Amara sa kanyang anak. Ang mukha ni Mira ay may matinding pagkakahawi kay Enzo. Ang mga mata, ang kurba ng ilong. Isang masakit na paalala na kahit anong gawin niyang pagtalikod, may isang bahagi ng kanyang nakaraan na palaging kasama niya. Ngumiti si Amara at mahigpit na niyakap ang kanyang anak.
Ang init ng katawan ni Mira ay ang tanging lunas sa lamig ng kanyang kaluluwa. Hindi na ako malungkot, anak. Basta nandito ka, buo na ang mundo ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amara ang isang bagay. Ang paghihiganti ay natapos na, ngunit ang kanyang pagpapagaling ay kakatikim pa lamang magsimula. At ang landas patungo rito ay hindi masusumpungan sa pagwasak sa iba, kundi sa pag-aaral kung paano muling buuhin ang kanyang sarili. 300 piso lang ito? Halos mabali na ang likod ko sa pagbubuhat ng mga semento. Tapos, ganito lang ang ibabayad ninyo? Ang boses ni Enzo ay nanghinginig sa pagod at gutom. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling pluma at baso ng alak ang hawak. Ngayon ay puno ng mga kalyo, sugat, at nakabaong itim na dumi sa ilalim ng mga kuko. Ang kanyang suot na t-shirt ay basang-basa ng pawis at may mga butas na sa balikat dahil sa bigat ng mga sako ng semento na binuhat niya sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang foreman ng construction site ay nag-angat lamang ng tingin habang humihitit ng sigarilyo. Kung ayaw mo, marami pang gustong pumalit sa'yo dyan, Alvarado. 1 linggo ka pa lang dito, reklamador ka na agad. Umalis ka na kung gusto mo. Walang nagawa si Enzo, kundi tanggapin ang lukot-lukot na pera. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa maingay na site. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsubok sa tibay ng kanyang mga buto. Huminto siya sa isang kanto at bumili ng isang balot ng tinapay at isang bote ng tubig. Naupo siya sa gilid ng kalsada, sa tapat ng isang malaking billboard na nagpapakita ng mukha ni Amara para sa isang kampanya ng mga babaeng negosyante. Tumingin siya sa billboard. Ang Amara sa larawan ay nakangiti, puno ng ningning at pag-asa. Inisip niya kung kumain na kaya ang kanyang anak. Inisip niya kung maayos ba ang tulog ni Amara. Ang hapdi sa kanyang tiyan ay hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanang siya ang pumatay sa pagkakataon na makasama ang mga ito sa loob ng isang marangyang tahanan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang itim na SUV na may tinted na mga bintana, nakaupo si Amara. Ang kanyang sasakyan ay kasalukuyang naiipit sa trapiko, saktong tapat sa construction site kung saan nagtatrabaho si Enzo. Mula sa loob, nakikita niya ang lahat. Nakita niya ang isang lalaking payat, marumi, at tila pasan ang buong mundo habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Nang makilala niya kung sino iyon, naramdaman ni Amara ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Akala niya ay matutuwa siya. Akala niya ay sasabog ang puso niya sa galak kapag nakita niyang nagdurusa ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit sa halip na saya, ang tanghing naramdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan. Ang makita si Enzo na ganito ay hindi nagpagaling sa kanyang mga sugat. Pinatunayan lamang nito na pareho silang talunan sa laro ng tadhana. Ma'am, gusto niyo po bang paandarin ko na ang sasakyan? Mukhang maluwag na po sa harap. Tanong ng kanyang driver. Sandali lang, Mario. Mahinang sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking nakaupo sa bangketa. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Bago pa mapigilan ni Amara, mabilis na bumaba si Mira. Nakita ng bata ang isang aso na paggala-gala sa gilid ng kalsada at naisip ang ibigay ang baon niyang biskwit. Ngunit sa kanyang pagtakbo, nadapa ang bata malapit sa kinaroroonan ni Enzo. Mira! Sigaw ni Amara habang mabilis ding bumababa ng sasakyan. Agad na tumayo si Enzo nang marinig ang tunog ng pagbagsak. Hindi niya alam kung sino ang bata. Ngunit ang likas na pag-aalaga ay nanaig sa kanya. Nilapitan niya ang bata at dahan-dahang tinulungan itong tumayo. Pinagpag niya ang maruming tuhod ni Mira gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ayos ka lang ba, maliit na bata? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na matagal na niyang hindi nagagamit. Tumingala si Mira. Sa sandaling, mantagpo ang kanilang mga mata.
Tila huminto ang mundo para kay Enzo. Ang mga matang iyon, ang kurba ng labi ng batang ito. Iyon ang refleksyon ng kanyang sariling mukha sa salamin noong siya ay bata pa. Isang malakas na pintig sa kanyang puso ang nagsasabing, ang batang ito ay hindi lamang basta estranggero. Nakita ni Mira ang mga luha na dahan-dahang namumuo sa mga mata ng maruming lalaki sa harap niya. Sa inosenteng isipan ng bata, ang lungkot na nakikita niya ay masyadong mabigat para sa isang tao. Bakit ka po umiiyak, mister? Dahil po ba nadapa ako? Okay lang po ako. Look, no blood. Masayang wika ni Mira habang ipinapakita ang kanyang tuhod. Kinuha niya ang biskwit mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Enzo. Don't cry na po. Share tayo sa food ko. Hindi nakapagsalita si Enzo. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang malaking bato. Ang maliit na piraso ng biskwit sa kanyang palad ay tila pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Mira, halika rito! Narinig ni Enzo ang boses na iyon. Ang boses na nagmumulto sa kanya gabi-gabi. Tumingin siya sa itaas at nakita si Amara na nakatayo ilang metro ang layo. Ang mukha ni Amara ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, ang takot na iyon ay napalitan ng isang matigas na pader ng yelo. Mabilis na kinuha ni Amara si Mira at binuhat ito pabalik sa sasakyan nang hindi nagsasabi ng kahit anong salita kay Enzo. Ang bawat hakbang ni Amara palayo ay tila isang hatol na hinding-hindi na niya muling mahahawakan ang langit na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Naiwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng lungsod. Mahigpit na hawak ang biskwit na ibinigay ng kanyang anak. Isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan habang pinapanood niyang lumalayo ang itim na SUV. Alam ba ni Mira na siya ang ama nito? At kung malalaman man ng bata ang katotohanan, yayakapin pa ba siya nito? O ituturing siyang isang maruming alaala na dapat ng kalimutan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villacourt ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Amara sa harap ng bintana ng silid tulugan ni Mira, pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang munting himig na nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon, ang imahe ni Enzo sa gitna ng kalsada ay patuloy na nagmumulto sa kanya. Ang mga maruruming kamay nito na humahawak sa tuhod ni Mira, ang mga matang puno ng luhang tila nagsusumamo, lahat ng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang gunita na parang isang sirang plaka. Hindi sapat ang yaman para burahin ang nakaraan. Hindi ba, Amara? Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Amara at nakita ang kanyang ama, si Don Fernando, na nakatayo sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pantulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malasakit para sa anak na matagal niyang nawalay. Lumapit si Amara at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Isang kilos na dati ay tanging sa kanyang panaginip lamang niya nagagawa. Akala ko po, kapag nakita ko siyang naghihirap, magiging masaya ako. Akala ko, kapag nakuha ko na ang lahat ng pag-aari nila, mararamdaman ko na ang tagumpay. Pero bakit po ganito? Bakit mas masakit makita siyang tila isang basahan sa kalsada? Hinaplos ni Don Fernando ang buhok ng kanyang anak. Dahil ang puso mo ay hindi ginawa para sa pagkamuhi, anak. Ang poot ay parang isang uling na hawak mo sa iyong palad. Ikaw ang unang napapaso habang hinihintay mo maihagis ito sa iyong kaaway. Ang tunay na kalayaan ay hindi masusumpungan sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo mo nang hindi na sila kailangan pang isipin. Pero paano po ang pagpapatawad, Papa? Nararapat ba siya sa pagkakataong yon? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw sa dilim. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya.
kundi para sa iyo, para hindi ka na maging bilanggo ng iyong mga alaala. Sagot ng matanda bago dahan-dahang lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Amara. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na bagay na nakita niya sa bulsa ni Mira bago ito matulog. Isang panyo. Isang lumang panyo na may bordang inisyal na E.A. Enzo Alvarado. Tila naiwan ito ni Enzo nang tulungan niya ang bata at kinuha ito ni Mira bilang isang alaala sa mabait na mamang tumulong sa kanya. Hinitit ni Amara ang amoy ng panyo. Hindi na ito amoy mamahaling pabango. Amoy ito ng pawis, alikabok at hirap. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama, noong wala pa silang yaman at tanging pag-ibig lamang ang hawak nila. Ang panyong ito ang ginagamit ni Enzo para punasan ang luha niya noon tuwing napapagalitan siya ni Doña Consuelo. Dahan-dahang nilukot ni Amara ang panyo sa kanyang palad. Sa gitna ng dilim, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi nga ibabalik si Enzo sa kanyang buhay. Ngunit hindi rin niya hahayaang lamunin siya ng galit habang buhay. Magsisimula ako ng isang pundasyon, bulong ni Amara sa hangin. Isang pundasyon para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso at kapabayaan. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng yaman na kinuha ko sa mga Alvarado para sa mga taong talagang nangangailangan nito. Ngunit habang binubuo niya ang planong ito, hindi niya napansin ang isang maliit na detalye. Sa ilalim ng panyo, may isang maliit na papel na nakasulat sa isang mabilis na sulat kamay. Amara, alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero pakiusap, ingatan mo ang anak natin. Huwag mo siyang hahayaang maging katulad ko. Napatigil si Amara. Paano nalaman ni Enzo na si Mira ang kanyang anak? At ano ang gagawin ni Enzo ngayong alam na niya ang katotohanan? Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. Ang takot na baka muling agawin ng nakaraan ang kapayapaang kakarating pa lamang sa kanyang buhay. Dahan-dahang itinago ni Amara ang papel. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na tumigil sa panghinginig hanggang sa pagsikat ng araw. Ang kapaligiran sa loob ng isang murang motel sa gilid ng EDSA ay puno ng amoy ng luma at maruming alpombra. Isang lugar na hinding-hindi papasukan ng isang Isabel Rivas, 3 taon na ang nakalilipas. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga itim na marka mula sa kumalat na maskara. Sa kanyang harap ay ang huling piraso ng kanyang karangyaan, isang pares ng hikaw na brilyante. Ngunit nang tignan niya itong mabuti sa ilalim ng malamlam na ilaw, naramdaman niya ang isang matinding pait. Alam niyang peke rin ito. Gaya ng lahat ng pangakong ibinigay sa kanya ng mga lalaking dumaan sa kanyang buhay. Hindi ako pwedeng matapos ng ganito, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may kasama ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kumpanya ni Amara. Gamit ang huling lakas ng kanyang pananakot, nagpanggap siyang may dalang mahalagang impormasyon tungkol sa seguridad ni Mira. Alam niyang ito lamang ang tanging paraan para harapin siya ni Amara. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant na pag-aari ng mga Villa Court, nagtagpo ang 2 babae. Nakatayo ang mga bodyguard sa labas, tinitiyak na walang makakagambala. Si Amara ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang emosyon, walang takot. Ano ang kailangan mo, Isabel? Sabi ng sekretary ko, may kinalaman daw ito sa anak ko. Simula ni Amara. Ang bawat salita niya ay may kasamang lamig na tila nagpapababa ng temperatura sa loob ng silid. Gusto ko ng pera, Amara. 10 milyon. Diretsong sagot ni Isabel habang inilalapag ang kanyang maruming bag sa mesa. Kung hindi, ipagkakalat ko sa buong media ang tungkol sa nakaraan mo. Ipakikita ko sa lahat na ang dakilang CEO ng Villa Corte Group
ay isang babaeng galing sa basurahan na tinalikuran ng asawa. Sisirain ko ang reputasyon mo hanggang sa wala ng gustong makipag-business sa iyo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Hindi ito tawa ng pagkatuwa, kundi tawa ng isang taong nakakita ng isang nakakaawang palabas. Reputasyon? Pag-uulit ni Amara. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Ang nakaraan ko ay hindi ko ikinahihiya, Isabel. Ang pagiging mahirap ay hindi kasalanan. Ngunit ang pagnanakaw, iyon ang krimen. Biglang tumigas ang mukha ni Isabel. Anong pagnanakaw ang sinasabi mo? Humarap si Amara, hawak ang isang tablet. Habang abala ka sa pagpaplano ng pananakot sa akin, nakalimutan mo yata na hawak ko na ang lahat ng records ng Alvarado National Bank. Natuklasan ng mga auditors ko na sa loob ng 2 taon, naglipat ka ng malalaking halaga mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account sa Singapore. Ginamit mo ang pirma ni Enzo nang hindi niya alam. Ang paghinga ni Isabel ay naging mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Hindi yan totoo! Gawa-gawa mo lang yan! Sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay pumyok. Nakahanda na ang lahat, Isabel. Ang mga ebidensya, ang mga bank statements, at ang testimonya ng accountant na binayaran mo para manahimik. Patuloy ni Amara, ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang rehas na kumukulong sa babae. Hindi mo na kailangang mag-alala sa 10 milyon dahil ang matitirhan mo sa susunod na 20 taon ay libre. May pagkain at may uniforme pa. Bumukas ang pinto ng silid. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, kasunod ang isang abogado. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na tumatapos sa kalayaan ni Isabel. Isabel Rivas, you are under arrest for qualified theft and falsification of private documents. Wika ng isa sa mga pulis. Isang matinis na sigaw ng pagtutol ang kumawala sa lalamunan ni Isabel. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinto, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga awtoridad. Ang kanyang pagsisigaw at pagmamakaawa ay umaling-aong-aw sa buong pasilyo, isang tunog na puno ng desperasyon at huling hininga ng kanyang kasamaan. Amara, maawa ka! Patawarin mo ako! Hiyaw ni Isabel habang kinakaladkad palabas. Nakatayo lamang si Amara, pinapanood ang babaeng sumira sa kanyang pamilya na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Wala siyang naramdamang saya sa pagkapanalo. Ang tanghing naroon ay ang isang malalim na paghinga ng ginhawa. Tapos na ang isa sa mga anino ng kanyang nakaraan. Samantala, sa isang malayong kalsada, narinig ni Enzo ang balita tungkol sa pag-aresto kay Isabel mula sa radyo ng isang dumaraang sasakyan. Huminto siya sa paglalakad. Ang kanyang balikat ay bagsak. Hindi siya nagulat. Alam niyang darating ang araw na ito. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang maisip na ang babaeng naging dahilan ng kanyang pangtalikod kay Amara ay isa lamang palang kriminal na nagnakaw sa sarili niyang kumpanya. Napatingin si Enzo sa langit. Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa lungsod. Sa kanyang isipan, isang mukha lamang ang malinaw. Ang mukha ni Amara noong huli silang magkita sa kalsada. Karma na ba ito? Bulong ni Enzo sa hangin. O ito na ang simula ng aking sariling impyerno? Dahan-dahan niyang kinuha ang huling biskwit na ibinigay ni Mira mula sa kanyang bulsa. Ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na huwag sumuko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. At ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Huwag mong isiping ang mga luhang yan ay sapat na kabayaran para sa 3 taong pagdurusa ng kapatid ko. Ang boses ni Leandro ay kasing talas ng belyo, malamig at walang bahid ng awa. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa makintab na itim na sasakyan.
Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa maputik na kalsada, isang malaking kaibahan sa kinalalagyan ni Enzo. Ang kintab ng suot ni Leandro ay naging salamin ng dumi at hirap na nakaguhit sa mukha ng dating CEO ng mga Alvarado. Napatayo si Enzo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may nakadagang dambuhalang bato. Hawak pa rin niya ang huling biskwit na ibinigay ni Mira, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang dahilan para huminga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila nababara sa tindi ng hiya at pagsisisi. Alam ko, Leandro, kahit ialay ko ang natitirang sandali ng buhay ko, hinding-hindi ko mabubura ang sakit na idinulot ko kay Amara. Mahinang sagot ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng ingay ng lungsod. Hindi ako narito para humingi ng kapatawaran. Narito ako para siguraduhing maayos ang lahat para sa kanila. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leandro habang inaayos niya ang kanyang kurbata. Siguraduhing maayos? Tingnan mo ang sarili mo, Enzo. Halos hindi mo na mapakain ang sarili mo, tapos sasabihin mong titiyakin mong maayos ang lahat? Ang kapatid ko ay nasa tuktok na ng mundo, at ikaw ay nasa ilalim na ng putik na nararapat sa'yo. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Enzo. Hindi ito puno ng pera. Ito ay isang form ng aplikasyon para sa isang posisyon bilang maintenance staff sa Mariposa Foundation, ang bagong tatag na organisasyon ni Amara para sa mga nangangailangan. Kailangan ng mga tauhan sa warehouse ng foundation. Mabigat ang trabaho, maliit ang sweldo, at walang nakakaalam kung sino ka talaga roon. Wika ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanui. Kung talagang gusto mong magsilbi, gawin mo ito ng tahimik. Huwag kang magpapakita kay Amara. Huwag mong lalapitan si Mira. Maging anino ka na lamang na tumutulong sa mga taong dati ay tinatapakan mo lang. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang tinatanggap ang papel. Para sa kanya, ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay ang kanyang landas patungo sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Bago pa man siya makapagpasalamat, ay mabilis nang sumakay si Leandro sa sasakyan at pinaharurot ito paalis. Iniiwan si Enzo sa gitna ng alikabok at usok. Bago bumalik sa kanya inuupahang kwarto, dahan-dahang tinupi ni Enzo ang form at inilagay ito sa loob ng kanyang maruming t-shirt malapit sa kanyang puso. Nakita niya ang isang maliit na kuting na nanginginig sa gilid ng basurahan. Kahit gutom na siya, dahan-dahan niyang dinurog ang biskwit na ibinigay ni Mira at inilapag ito sa harap ng kuting. Pinanood niya ang maliit na hayop na kumain. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Enzo ang isang munting init sa kanyang dibdib. Isang patunay na ang kanyang pagkatao ay hindi pa tuluyang namamatay. Samantala, sa loob ng opisina ni Amara, nakatitig siya sa surveillance footage na ipinadala ni Leandro. Nakita niya ang bawat galaw ni Enzo, ang pagtanggap sa papel, ang pagpapakain sa kuting, at ang paraan ng paglalakad nito na puno ng kapaguran. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa salamin ng monitor. Tila ba nais niyang hawakan ang mukha ng lalaking nasa screen. Bakit mo ito ginagawa, Enzo? Bulong ni Amara sa hangin. Bakit kailangan mo magpakababa ng ganyan para lang makalapit sa amin? Hindi alam ni Amara kung dapat ba siyang magalit o maawa. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang pagpasok ni Enzo sa kanyang foundation ay magbubukas ng isang pintuan na matagal na niyang sinubukang isara. Isang malaking panganib ang kanyang hinaharap. Ang panganib na baka sa gitna ng kanyang pagtulong sa iba, muli siyang mawala sa mga bisig ng lalaking minsan nang sumira sa kanyang mundo. Ang amoy ng alikabok at lumang karton ay tila naging bahagi na ng bawat hininga ni Enzo. Sa loob ng malawak at mainit na warehouse ng Mariposa Foundation, ang bawat galaw niya ay sinusukat ng bigat ng mga sako ng bigas
at mga kahon ng dilatang pagkain. Ang kanyang katawan na dati ay nasanay sa malalamig na opisina, ay ngayon ay punong-puno ng mga pasa at malalagyat na pawis. Ngunit sa likod ng pagod, may isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na dahan-dahang nananahan sa kanyang puso. Ang pakiramdam na sa bawat sakong kanyang binubuhat, may isang pamilyang nagugutom ang kanyang natutulungan. Isang munting pambayad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking relief operation, ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pintong bakal ay umalingangaw sa buong warehouse. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay pansamantalang bumulag sa mga manggagawa at isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa mundo ni Enzo. "Make sure all the hygiene kits are accounted for. We need to ship them out by 5 o'clock. Utos ni Amara. Mabilis na yumuko si Enzo at isinuot ang kanyang kupas na sombrero para itago ang kanyang mukha. Pilit niyang ipinagpatuloy ang pagbubuhat. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang tambol. Ang bawat hakbang ng takong ni Amara sa semento ay nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding kaba at pananabik. "Mommy, look! It's the kind man!" Sigaw ng isang maliit at masayang boses. Bago pa man makapagreaksyon si Enzo, naramdaman na niya ang maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang binti. Si Mira. Ang bata ay nakangiti ng malawak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makilala ang lalaking tumulong sa kanya sa kalsada. "Hello po, mister. Dito ka rin po work? Are you helping mommy?" Inosenteng tanong ni Mira habang tinitingnan ang maruming t-shirt ni Enzo. Naniga si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sakong kanyang pasan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang dahan-dahang paglapit ni Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ngunit nang makita ang tindig ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. "Mira, come here!" Mahinang utos ni Amara, ang boses ay puno ng babala. Lumapit siya at marahas na hinila ang anak palayo kay Enzo. "I told you to stay with your yaya." "But mommy, siya po yung nag-help sa akin before. He gave me his biscuit." Pagpupumilit ni Mira, ang kanyang labi ay dahan-dahang naumunguso dahil sa lungkot. Hinarap ni Amara si Enzo. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maamoy ni Amara ang hirap at pagod na nakabalot sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa pot habang nakatingin sa kupas na sombrero ni Enzo. "Anong ginagawa mo rito, Enzo? Sinabihan ka ni Leandro na huwag kang magpapakita sa amin." Bulong ni Amara. Ang boses ay kasing talas ng isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. Dahan-dahang inangat ni Enzo ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at katotohanan. "Hindi ako narito para manggulo, Amara. Narito ako para magtrabaho. Gusto ko lang makatulong kahit sa maliit na paraan." "Makatulong?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. "Ang tulong mo ay huling-huli na. 1,000 sako man ang buhatin mo, hindi nito mabubura ang katotohanang iniwan mo kaming mamamatay sa gutom noon." Sa gitna ng kanilang tensyon, isang malakas na tunog ng pagguho ang bumasag sa kanilang usapan. Ang isang mataas na salansa ng mga kahon sa gilid ay nagsimulang gumanit at dahan-dahang tumumba, direkta sa kinaroroonan ni Mira na kasalukuyang nakatayo malapit sa mga istante. "Mira!" sigaw ni Amara. Ang kanyang katawan ay naging paralisado sa tindi ng takot. Walang pag-aalinlangang sumugod si Enzo. Sa loob ng 1 segundo, naitulak niya si Mira palayo sa panganib, ngunit ang dambuhalang bigat ng mga kahon ay bumagsak ng direkta sa kanyang balikat at likod. Ang tunog ng paghampas ng mga karton sa sahig ay sinundan ng isang matinding katahimikan. Nakabulagta si Enzo sa semento. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa alikabok habang ang mga kahon ay nakapatong sa kanya.
Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang dugo ay dahan-dahang lumabas mula sa isang sugat sa kanyang noo na humahalo sa dumi ng sahig. Mabilis na dinaluhan ni Amara si Mira. Tinitiyak na walang galos ang anak. Nang makita niyang ligtas ang bata, lumingon siya kay Enzo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang galit na kanina lamang ay naglalayab ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Enzo! Tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta habang pilit na inaalis ang mga kahong nakadagan sa lalaki. Dahan-dahang idinilat ni Enzo ang kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makitang ligtas si Mira. Ang kanyang kamay, na puno ng kalyo at dugo, ay dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Amara. Ngunit bago niya ito mahawakan, ang kanyang ulirat ay tuluyan ng naglaho. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng puting silid ay tila nagpapabigat lalo sa dibdib ni Amara. Nakatayo siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa walang malay na figura ni Enzo. Ang lalaking dati ay puno ng yabang at kapangyarihan ay ngayon ay nakahiga, balot ng mga benda at konektado sa mga makina. Ang ritmikong paghinga ni Enzo ay ang tanging pruweba na patuloy pa rin siyang lumalaban. He suffered a mild concussion and a dislocated shoulder, but he's stable now. Wika ng doktor bago ito tahimik na lumabas ng kwarto. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang lumapit si Amara sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maruming kamay ni Enzo na puno ng mga kalyo at sugat mula sa trabaho sa warehouse. Kakaiba ito sa makinis at perpektong kamay na minsang nag-abot sa kanya ng mga papeles ng diborsyo. Bumukas muli ang pinto. Pumasok si Don Fernando. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala para sa kanyang anak. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang balikat nito. Alam ko kung anong iniisip mo, Amara. Mahinang simula ng matanda. Nakikita mo ang pagbabago niya at ngayon ay iniligtas pa niya ang buhay ng anak mo. Ang iyong puso ay naguguluhan kung dapat mo na siyang patawarin. Hindi sumagot si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang bumagsak. Papa, bakit kailangan niyang gawin ito? Bakit kailangan niya pang magpakabayane? Mas madali para sa akin ang kamuhian siya kung nanatili siyang makasarili. Ngunit ngayon, paano ko siya kamumuhian kung ibinuwis niya ang buhay niya para sa anak ko? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Don Fernando. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay kalilimutan mo ang nakaraan, anak. At hindi rin ibig sabihin ay kailangan mo siyang tanggapin muli sa iyong buhay bilang isang asawa. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagkilala lamang na ang taong nanakit sa iyo ay may kakayahan ding gumawa ng tama. Tumingin si Amara sa kanyang ama. Ang mga salita nito ay tila isang malinaw na tubig na naghugas sa kanyang naguguluhin isipan. Sa sandaling yon, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Enzo. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang bumukas ang kanyang mga mata. Sa una, ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit, nang dahan-dahang luminaw ito, nakita niya si Amara na nakatayo malapit sa kanya. Mira! Ang unang salitang namutawi sa labi ni Enzo. Ang kanyang boses ay basag at mahina. Ayos ba siya? Nasaktan ba siya? Ligtas siya, Enzo. Walang galos ang anak ko. Malamig, ngunit kalmadong sagot ni Amara. Isang ngiti ng kaginhawaan ang sumilay sa mukha ni Enzo bago niya ipinikit muli ang kanyang mga mata. Salamat sa Diyos. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Si Don Fernando ay tahimik na lumabas, nagbibigay ng pagkakataon sa dalawa na mag-usap. Bakit mo ginawa iyon, Enzo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Bakit kailangan mong pumasok sa warehouse ng patago? Anong gusto mong patunayan? Dahan-dahang idinilat ni Enzo ang kanyang mga mata. Ang paningin ay nakapako sa kisame.
Wala akong gustong patunayan, Amara. Gusto ko lang maramdaman kung gaano kabigat ang hirap na ipinaranas ko sa'yo. Noong mga panahong pinagbubuhat mo ang sarili mo ng mag-isa. Noong mga panahong nag-utom ka. Naisip ko, siguro kung bubuhatin ko ang mga sakong iyon para sa iba, kahit papaano, gagaan ang kasalanan ko sa'yo. Hindi mo mababayaran ang nakaraan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa sarili mo. Mariing sagot ni Amara, ngunit ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naluluha. Dahan-dahang humarap si Enzo kay Amara. Mabigat ang kanyang mga mata, puno ng pagsisisi at lungkot na matagal na niyang dala. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita, na tila maingat na pinipili ang bawat salita. Alam ko, mahina niyang tugon. At nauunawaan ko kung bakit napakahirap para sa'yo na muling magtiwala. Hindi na rin ako umaasang mababago ko ang lahat ng nangyari. Huminga siya ng malalim bago ibinaba ang tingin. May isa lang akong hinihiling. Kung maaari, hayaan mo akong gampanan ang pagiging ama kay Mira sa abot ng aking makakaya. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Kahit hindi na ako maging bahagi ng buhay ninyo gaya ng dati, sana ay mabigyan pa rin ako ng pagkakataong maipakita sa kanya na mahal ko siya. Naramdaman ni Amara ang pagpatak ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, narinig niya ang tunay na pagsisisi sa boses ni Enzo. Hindi ang pagsisisi ng isang taong nawalan ng yaman, kundi ang pagsisisi ng isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Pag-uusapan natin yan kapag magaling ka na. Wika ni Amara, sinusubukang panatilihin ang lamig sa kanyang boses. Ngunit ang pagtalikod niya ay mabilis at puno ng emosyon. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Salamat Enzo, dahil kung hindi dahil sa'yo, wala na sana akong anak ngayon. Nang magsara ang pinto, isang luha ang dahan-dahang tumulo mula sa mata ni Enzo. Ang kanyang puso, na matagal ng balot ng kadiliman, ay nakaramdam ng isang munting sinag ng pag-asa. Hindi man ito maibabalik ang kanilang pagsasama, sapat na ito upang magbigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Isang malawak at tahimik na paghanga ang namayani sa loob ng Grand Ballroom ng Kapitolyo. Ang mga ilaw na nagmumula sa mga dambuhalang kristal na chandelier ay tila mga bituin na nakatuon lamang sa isang tao. Nakatayo si Amara sa gitna ng entablado. Hawak ang isang mabigat na tropeo na gawa sa salamin. Nakaukit doon ang mga salitang, "Babae ng taon, inspirasyon at lakas ng Mariposa Foundation." Ang suot niyang puting gown ay simpleng-simple, walang labis na palamute. Ngunit ang kanyang presensya ay umaapaw sa kapangyarihan at dignidad. Tiningnan niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Mga politiko, mga negosyante, at higit sa lahat, ang mga kababaihang natulungan ng kanyang pundasyon. Huminga ng malalim si Amara bago inilapit ang kanyang sarili sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, pumapasok sa mga puso ng bawat nakikinig. 3 taon na ang nakalilipas, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Naiwan akong mag-isa sa isang madilim at malamig na silid ng pagamutan. Nawalan ako ng pamilya, nawalan ako ng dangal, at higit sa lahat, nawalan ako ng tiwala sa sarili. Pagsisimula ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng anino ng nakaraan, ngunit walang bakas ng pait. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa mga taong pumili sa kanya, kundi sa kakayahan niyang piliin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Isang masigabong palakpakan ang namuo mula sa mga manonood, tila isang alon ng pagpupugay na yumakap kay Amara. Iniaalay ko ang parangal na ito sa lahat ng babaeng sinabihang hindi sila sapat. Sa lahat ng inang mang-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Huwag kayong matakot sa dilim, dahil doon ninyo matutuklasan ang sarili ninyong liwanag. Pagtatapos niya, kasabay ng isang matamis at purong ngiti. Habang nagpupugay ang buong bulwagan,
Ang paningin ni Amara ay hindi sinasadyang apadpad sa pinakadulong bahagi ng silid, malapit sa malalaking pintuan palabas. Sa kabila ng dagat ng mga taong nakasuot ng maikintab na barong at mahahabang kasuotan, may isang aninong nakatayo roon. Si Enzo, wala na ang mga benda sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang pangangatawan ay hindi nakasingkisig ng dati. Nakasuot lamang siya ng isang malinis, ngunit simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Wala siyang dalang bulaklak, wala siyang intensyong lumapit, nakatayo lamang siya roon. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumapalakpak, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nag-uumapaw sa pagmamalaki at paghanga. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng unos, nagtama ang kanilang mga paningin. Hindi umiwas si Amara. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na pagtanggap. Pinanood niya kung paano dahan-dahang yumuko si Enzo bilang tanda ng malalim na paggalang. Bago ito tumalikod at tahimik na naglakad palabas ng pinto, hinahayaan si Amara na angkinin ang tagumpay ng walang bahid ng kanyang madilim na anino. Hindi siya sinundan ni Amara. Alam niyang iyon ang pinakamagandang regalong maibibigay ni Enzo sa kanya ngayon, ang kalayaan. Nang matapos ang formal na programa, bumaba si Amara mula sa entablado. Sinalubong agad siya ng isang mahigpit na yakap mula sa maliit na si Mira, habang nakangiting nakatingin sa kanila si Don Fernando at Leandro. "You are so beautiful, Mommy! I'm so proud of you po!" Masayang wika ni Mira habang hinahaplos ang tropeo ng kanyang ina. Lumuhod si Amara para pantayan ang kanyang anak. Hinalikan niya ang noo nito. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na lumaki ang bata ng puno ng pagmamahal. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mira. Ang kanyang inosenteng muka ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Pinaglaruan ng bata ang laylayan ng gown ni Amara bago mahinang nagsalita. "Mommy, I saw the kind man earlier. Yung nag-save po sa akin sa big boxes. He was standing far away and he was smiling at you." Napatigil si Amara. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang natigil. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliliit na kamay ng kanyang anak. "Ano pang nakita mo, anak?" Tumingala si Mira. Ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi ay direktang tumingin sa kaluluwa ng kanyang ina. Umiiyak po siya habang nag-smile. "Mommy!" Huminto si Mira. Tila hinahanap ang tamang mga salita sa kanyang musmos na isipan. "Mommy, is it okay to love a person who made a very bad mistake? Kahit po nag-sorry na siya, bad person pa rin po ba siya?" Ang tanong na iyon ay tila isang malakas na hangin na yumanig sa matibay na pader sa puso ni Amara. Tumingin siya sa pintuang nilabasan ni Enzo kanina. Ang sugat ay naghilom na, oo. Ngunit ang peklat ay mananatili habang buhay. Sa mga sandaling iyon, alam ni Amara na kailangan na niyang harapin ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Ang sagutin kung may puwang pa ba ang pagpapatawad para sa taong naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkawasa. Lumipas ang 10 taon na tila mga dahong tinangay ng isang mahinahon at payapang hangin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dalampasigan ng Palawan na napapahid ng kulay kahel at ginto sa buong kalangitan. Ang paghampas ng mga alon sa maputing buhangin ay lumilika ng isang ritmikong musika na nagbibigay ng walang kapantay na kapanatagan. Sa beranda ng isang malawak ngunit simpleng rest house na gawa sa kahoy at salamin, tahimik na nakaupo si Amara. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng ilang manipis na linya ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na tanging mga taong dumaan sa matinding unos lamang ang makakaunawa. Sa loob ng bahay, payapang natutulog si Don Fernando, pinalilibutan ng kalinga at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang Mariposa Foundation ay naging isang dambuhalang institusyon na nagbibigay ng silungan sa libu-libong kababaihan. Nakamit ni Amara ang lahat, hindi sa pamamagitan ng paghihigante,
kundi sa pagpili na buuin ang kanyang sarili. Dahan-dahang tumayo si Amara at humawak sa barandilya ng beranda. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa dalawang figura na naglalakad sa dalampasigan. Ang isa ay isang dalagita na may mahaba at inalon na buhok, nagtataglay ng matatag na tindig ng mga villa court, ngunit may mga matang nagpapaalala ng isang lumang pamilya. Si Mira. 13 taong gulang na siya ngayon. Sa paglipas ng panahon, hindi ipinaggait ni Amara sa kanyang anak ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang sakit, ang pagkakamali, at ang pagsisisi. Sa tabi ni Mira ay naglalakad ang isang lalaking may mga uban na sa buhok. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw dahil sa walang humpay na pantatrabaho sa labas, at ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati. Si Enzo. Matapos ang aksidente sa warehouse noong araw na yon, hindi na bumalik si Enzo sa Maynila. Tinalikuran niya ang mundo ng negosyo at piniling maging isang ganap na volunteer worker sa mga malalayong probinsya para sa foundation. Hindi siya kailanman nag-asawa muli. Ibinuhos niya ang bawat araw ng kanyang buhay sa pagbubuhat ng mga materyales, pagpapakain sa mga ulila, at pagtulong sa mga taong walang kakahidang lumaban. Naging kabayaran niya ang paglilingkod, hindi upang mabawi si Amara, kundi upang maging karapat-dapat siyang tawaging tao muli. Pinanood ni Amara kung paano umupo si Mira sa buhanginan. Dahan-dahang umupo rin si Enzo sa tabi nito, may sapat at magalang na distansya. Nakita ni Amara ang pagngiti ng kanyang anak habang may iniaabot na isang lumang panyo kay Enzo. Ang panyong naiwan nito noong bata pa si Mira. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng lalaking minsang sumira sa kanyang puso at kung paano dahan-dahang ipinatong ni Mira ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Napakagatlabi si Amara habang isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang luhang ito ay hindi galing sa sakit. Ito ay luha ng lubos na paglaya. Napatawad na ba niya si Enzo? Oo, matagal na. Natutunan ni Amara na ang pagpapatawad ay hindi isang premyo na ibinibigay sa taong nagkasala, kundi isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili upang tuluyan mong mabitawan ang baga ng pot. Hindi niya kinalimutan ang sugat, ngunit hindi na niya hinahayaang ang sugat na iyon ang magdikta ng kanyang kinabukasan. Natagpuan ba niya ang kanyang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni Amara ay hindi matatagpuan sa panibagong pag-ibig o sa pagbabalik sa nakaraan. Ang kanyang kapayapaan ay nakatanim sa katotohanang buong-buo siya nang walang sinasandalan. Hindi sila muling magsasama ni Enzo bilang mag-asawa. Ang librong iyon ay matagal nang naisara at naisalin sa abo. Ngunit bilang mga magulang ni Mira, natagpuan nila ang isang tahimik na tulay ng pag-unawa. Mula sa malayo, nag-angat ng tingin si Enzo. Nakita niya si Amara na nakatayo sa beranda. Dahan-dahang tumayo ang lalaki, inilagay ang kanang kamay sa kanyang dibdib at yumuko ng bahagya. Isang tahimik na pagpapasalamat para sa pinakamalaking regalong natanggap niya, ang pagkakataong makilala ang kanyang anak. Ngumiti si Amara at marahang tumango bilang tugon. Tinalikuran niya ang dalampasigan at naglakad pabalik sa loob ng bahay kung saan naghihintay ang kanyang ama. Sa huli, ang buhay ay nagturo ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nangangahulugan ng pag-angkin. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagpapalaya. At sa pagpapalaya ni Amara sa kanyang galit, natagpuan niya ang pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. Isang babaeng hindi na biktima ng kanyang nakaraan, kundi ang reyna ng kanyang sariling tadhana.